Ang pangalawang huling wika ni Jesus, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso, ay binigkas sa krus bilang sagot kay Dismas, ang mabuting magnanakaw na ipinako sa kanya kanang bahagi ni Jesus. Noong ito ay humiling na alalahanin rin siya pag si Jesus ay nasa kanya ng kaharian. Ngayon ay makakasama kita sa paraiso, ay isang pangako ng kaligtasan. Ang manahan sa paraiso ay hindi lamang pangako kung tayo ay lilisan na sa mundong ito at mapasalangit ang ating kaluluwa, kundi simulat sa Paul ay kaloob ng Diyos Ama na manahan tayo sa paraiso. Nang kanyang nilikha sina Adan at Eva, sila ay kanyang inilagay sa paraiso ng Eden. Ngunit ang pagkakasala ang nagtaboy sa kanila sa labas ng paraiso. Kaya't sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus, kung saan ay pinakita at ipinadama niya ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ay pinapanumbalik niya tayo sa paraiso, ang ating tunay na tahanan. Ang kaloob ng Diyos na manahan tayo sa paraiso ay hindi lamang sa kabilang buhay o noong nakaraan na hindi pa nagkasala ang mga tao, kundi pati rin ngayon habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Noong itinuro ni Jesus ang Ama namin, sinabi niya, "Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para nang sa langit." Sa pananalangin ito ay hinihiling ni Jesus sa Ama na ang paraiso sa langit ay maaaring maranasan dito sa lupa. At nagbinigkas ni Jesus ang katagang ngayon. Ibig sabihin ay dito at ngayon din. Hindi lang sa hinaharap o sa nakaraan, ngayon, at hindi lamang sa kabilang buhay. Posible nga bang maranasan ang paraiso ngayon, in the here and now? Papaano? Isinilang ako sa isang maliit na barangay sa bayan ng New Washington, Aklan, probinsya ng ipinagmamalaking Paradise Island ng Boracay. Ang aking kinagis ng maliit na mundo ay ang aking munting paraiso. Ang aking pagkabata ay puno ng tuwa at tawa, kahit payak ang aming pamumuhay. Gayunman, ang tahimik, simple at masayang buhay na ito ay ibinago ng isang trahedya nang maging paralisado ang aking ama nung ako'y 10 taong gulang pa lamang. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ay nagawa niyang uminom ng alak araw-araw. At madalas pang gawing pulutan ang aming kakaunting ulam. At hindi lamang iyon, pinuprovoke pa niya kaming magalit. Kung ano ang ayaw namin, ay iyon pa ang kanyang ginagawa. Samantala walang pagod na nagpagal ang aking ina, araw at gabi, para maitaguyod ang pamilya at matiyak na makapag-aral kaming 3 magkakapatid. Sa gitna ng kahirapan na mas lalong pinabigat ng irresponsabling gawain ng aking ama, parang naging impyerno ang aming buhay. At hindi ko maiwasang magtanong kung bakit nangyayari ito sa amin. Sa kabila ng pagiging malapit namin sa Diyos at sa simbahan, pagdarasal ng rosaryo araw-araw, pagdalo sa misa tuwing linggo, at aktibong naglilikod sa aming barangay chapel. Nahirapan akong madama ang presensya ng Diyos. Parang pinarusahan kami sa kasalanang hindi ko matukoy. Humantong sa akin na magduda kung meron nga bang Diyos at questionin ang kanyang presensya. Ang paaralan ang aking naging kanlungan. Mas pinili kong manatili doon kaysa sa loob ng bahay. Nagkaroon ako ng mga kaibigan,
Pero kahit sa kanila, hindi ko maiibahagi ang aking mga problema dahil takot akong husgahan at iwanan. Madalas kaming lumabas, mamasyal sa beach, magkwentuhan, at minsan ay may mag-cutting classes. Pinilit kong maging masaya, ngunit sa bawat paglubog ng araw, may kahungkagan pa rin sa aking puso. Patuloy na naghahanap ng kapayapaan at pagmamahal. Sa bahay ay walang pagbabago. Nagtanong ako sa sarili kung saan ko matatagpuan ang tunay na kaligayahan, ang paraiso. Noong unang araw ng klase sa 4th year high school, ay inatasan kami ng aming guro sa religious education class ng isang reflective task. Ang isulat kung sino kami. Hindi ko kinayang makapagsulat ng kahit ano at ipinasa ko ang aking blankong papel maliban sa aking pangalan. Dahil sa puntong iyon, tunay na hindi ko kilala ang aking sarili. Hindi nagtagal ay ipinatawag ako ng guro. Hindi naman ako natakot kasi sa unang araw pa lang ay magaan ang loob ko sa kanya. Nilapitan niya ako ng may habag at sa unang pagkakataon ay naikwento ko ang aking mga problema at paghihirap. Nang matapos akong magkwento ay sinabi ng guro sa akin, "Alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos." Para akong nagising sa isang bangungot at naramdaman ko sa aking puso ang pagiging malapit ng Diyos. Isang Diyos na nakikiisa sa aking dalamhati at yumayakap sa akin. Para akong nakakita ng isang bagong liwanag. Mahal ako ng Diyos. Ang guro ang siyang instrumento upang ipadama sa akin ang kanyang pag-ibig. Ipinakilala rin sa akin ng guro ang isang maliit na grupo ng mga estudyante sa aming paaralan. Sila ay kasapi ng Focolare Movement, isang pandaigdigang kilusan sa simbahan. Nakatagpo ako ng mga bagong kaibigan, mga tunay na taong tumanggap at yumakap sa akin, kung sino ako na walang panghuhusga. Sa aming lingguhang pagtatagpo, ay mas napalalim ko ang aking pangunawa at karanasan sa pag-ibig ng Diyos at sa kapwa. Sa Focolare ay ginagabayan kami ng Ebanghelyo na tinatawag na kataga ng buhay. Minsan ang kataga na aming sinisikap isabuhay ay ang utos ni Jesus na magpatawad ng 77 beses. Para bagang hinihiling ni Jesus sa akin na patawarin ko ang aking pinakamalaking kaaway, ang aking ama. Isang hapon ay umuwi akong determinadong magpatawad at handang magmahal. Hindi ito madali. Malayo pa ako sa bahay, ay nakikita ko ang tatay na nasa pinto. At nang ako'y mapalapit sa kanya, ay binato niya ako ng plastic container. Imbis na lumaban, lumapit ako sa kanya at ibinagay ang aking pasalubong. Nagulat siya sa aking naging reaksyon. Ito ang unang pagkakataon na walang away na nangyari sa pagitan namin. June 2 ay barangay fiesta sa amin. At umuwi si tatay na lasing at duguan dahil nakipag-away siya sa kanyang kapatid. Sa sobrang kalasingan ay napahandusay siya malapit sa pintuan. Habang sinasabi ng aking mga kamag-anak na hayaan lang siya doon, sa paniniwalang ito ay magtuturo sa kanya ng aral, naramdaman ko sa aking puso na tila si Jesus mismo ang nagsasabi sa akin, "Mary Ann, noong ako ay nakapako sa krus, ako rin ay sugatan at duguan. Ako ito sa tatay mo.
Sino ang magmamahal sa akin kung hindi mo ako mahalin sa tatay mo? Sa Focolare Spirituality, ay natutunan ko na makita at mahalin si Jesus na nakapako sa krus sa bawat kapwa, lalo na sa mga nagdurusa. Kaya't buong lakas kong tinulungan si tatay na humiga sa pinakamalapit na sofa. At habang pinapatakan ko ng katas ng dahon ng malunggay ang kanyang mga sugat, nakita ko sa unang pagkakataon na siya ay lumuha. Dahil dito ay napagtanto ko na ang pag-ibig at tanging pag-ibig lamang ang makapagpapalambot na isang pusong kasing tigas ng bato. Makalipas ang ilang linggo, nilagnat ako at ang aking ama mismo ang nag-alaga sa akin. Naramdaman kong muli ang pag-ibig sa aking puso at unti-unti ay naunawaan ko ang aking ama. Lahat ng kanyang pinapakita at pinaparamdam na sakit sa amin ay panlabas lamang sa totoong kanyang paghihirap ng kalooban at pagsusumamo ng habag. Napagtanto ko na ang puot at masasakit na salita na aming ibinato sa kanya, sa paniniwalang sa pamamagitan nito ay ma-realize niya ang kanyang kamalian, ay sa katunayan, hindi namin na ipakita at naparamdam ang Kristiyanong pananampalataya. Natanto ko rin na ang pananampalataya ay hindi sapat na nakatuon lamang sa panalangin, sa pagdalo sa misa at sa paglilingkod, kundi sa isa ring pusong natututong magmahal sa bawat sandali at sa lahat. Sa lahat ng tao, katulad ng pagmamahal ni Jesus. Hindi ito madaling paglalakbay, lalo na kung ang ating puso ay sugatan. Kaya't inumpisahan ko sa panalangin na nagmagnanakaw. Jesus, alalahanin mo ako. Hilumin mo ang aking mga sugat. At sa biyaya ng Diyos, ang pamumuhay na nakasentro sa ebanghelyo ng pagmamahal at pagkakaisa ay tinanggap at niyakap din ng aking mga kapatid. Si Jesus mismo na nasa aming piling, ang aming lakas at liwanag sa bawat sandali. At dahil sa pag-ibig, ang aming tahanan ay nabago. Mula sa isang impyerno, ito ay naging paraiso. Ang pangako ni Jesus ngayon ay makakasama kita sa paraiso ay naging totoo na nagbula sa aking pamilya at sa aking buhay. Kung ako ay bibigyan ng pagkakataong pumili ng aking ama, siya pa rin ang aking pipiliin sa kabila ng napakalaking pagdurusa na naranasan namin. Dahil sa kanya ay nalaman ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na mas tumitingkad sa krus at nagbibigay ng kaligtasan ngayon din sa bawat buhay natin. Matututo lamang tayong humiling sa Kanya. Jesus, alalahanin mo ako at buksan ang ating mga puso upang iparanas sa atin ang Kanyang pangakong paraiso ngayon. Makatapos ang 5 taon bilang isang chemical engineer sa isang multinational company, naramdaman ko na tinatawag ako ni Jesus na ibigay ang aking buong buhay sa Kanya sa daan ng Focolare bilang consecrated. Upang araw-araw na manahan sa paraiso ng komunidad ng Focolare at ibahagi ang Kanyang paraiso sa marami pang iba. Ang pagsunod kay Jesus ang nagdala sa akin sa 4 na kontinente, mula sa malamig na Chicago sa Amerika hanggang sa kagubatan ng Afrika, sa Asya, sa Europa, at sa banal na siyudad ng Vatikano. Ito ay isang napakayamang karanasan na pinayabong hindi lamang ng mga dakilang tagumpay ng aking misyon,
kundi pati na rin ng mga sandali ng panganib na nagbanta ng buhay. Noong 2016, nasa Cameroon, Africa ako nang sumiklab ang digmaang sibil. Gumapang, tumakbo para maiwasan ang bala. Sa kabila ng nalalapit na banta, nagpumilit kami sa aming misyon. Nagtrabaho sa paaralan at ospital upang tulungan ang mga nangangailangan. Isang matadhanang gabi ay dinukot ako kasama ang 2 pang Focolarina. Sa panahong ito, marami na ang namatay, pati na ang mga sibilyan. Habang kami ay nasa kamay ng aming kidnapper, isinuko ko na ang aking sarili sa kalooban ng Diyos. Binigkas ko ang aking dasal ng pagsisisi para ihanda ang aking sarili sa posibleng pagharap sa Diyos. Habang tumatawid kami sa lumang tulay na yari sa kable, nanginginig ang aking kasama, nanginginig sa takot at hindi siya makatawid. Tinutukan siya ng baril. Kaya pumagit na ako at hawakan ang kanyang kamay para kami ay makatawid ng sabay. Sinabi sa akin ng isa sa mga kidnappers, "Ikaw ay isang babaeng may napakalaking pananampalataya dahil wala kang kinatatakutan." Sa sandaling iyon, hindi ako natakot sa kamatayan, sapagkat parang lilipat lang ako sa paraiso sa lupa patungo sa paraiso sa langit. Kung ito ang kalooban ng Diyos. Tunay nga, ang ating pananampalataya ay nasusubok sa kritikal na yugto na tulad nito at maaari nating patutuhanan ang ating pananampalataya anumang oras. Sa isa pang pagkakataon ay tinanong ako ng aming kidnapper kung kilala ko siya dahil kilala raw niya ako. Maaaring siya ay isa sa mga angkas driver dahil sa tuwing sasakay ako ng motor, ay sinisikap kong makipag-usap at makipagkaibigan sa kanila. Sa pakikipag-ugnayang ito, ay nais kong maipabatid ang pagmamalasakit ng Diyos sa kanila. At dugtong pa niya ng kidnapper, "Alam mo, napakabait mo sa amin at sisiguraduhin kong walang masamang mangyayari sa iyo." Pagkatapos ay lumingon siya sa 2 kong kasama at sinabi, "Siya, ako daw, ang inyong Jesus ngayon. Dahil sa Kanya, maliligtas din kayong 2. Tunay na kapag ang ating puso ay may pag-ibig at nananahan sa paraiso ni Jesus, maaaring maantig rin ang mga tao sa paligid natin sa pag-ibig ng Diyos. At sa aming paglaya, nakipagkamay ako sa bawat isa sa aming mga kidnappers. At sinabi ko sa kanila na ang kanilang sigaw para sa hustisya at pagkakapantay-pantay ay sigaw ko rin. Nang makalaya kami, naunawaan ko na sa karanasang ito ay ipinagkaloob sa akin ng Diyos para maranasan kong bumaba sa impyerno ng makabagong mundo, sa digmaan, pagkakahati-hati at sa istruktura ng kasamaan, upang baguhin ang impyerno kung saan ang puot ang nananaig, patungo sa paraiso kung saan ang pag-ibig ang naghahari. Ang pagbabagong ito, ang paraisong ipinangako ni Jesus ay nagsisimula sa mapayapa at mapagmahal na puso. Binigyan ako ng Diyos ng isa pang bagong buhay upang patuloy na magsalaysay ng Kanyang kaluwalhatian at ibahagi ang kapayapaan, kagalakan at pagmamahal ng Diyos at maranasan rin natin ang Kanyang paraiso
habang tayo ay naghihintay ng isang tiyak, walang katapusan at perpektong paraiso sa langit. Sa katunayan, maranasan natin ang paraiso sa langit kung tayo ay natututong manahan sa paraiso dito sa lupa. Gusto ko pong tapusin ang pagbabahagi sa pamamagitan ng isang paanyaya. Kung maaari po ay ipikit po natin ang ating mga mata. Isipin at damhin mo na ikaw ay nasa isang napakagandang lugar, napapaligiran ng mga burol, na may mga puno at bulaklak sa paligid. Ang hangin ay sariwa, at ikaw ay nakaupo sa isang bangko sa tabi ni Jesus, na humahawak sa iyong kamay. Ang titig ni Jesus na may paggiliw at habag ay nasa iyo. Siya rin ay puno ng galak na kasama kanya ngayon. Nararamdaman mo sa iyong puso na ikaw ay nababalutan ng kanyang kapayapaan at kagalakan, ng kanyang kapatawaran at pag-aaruga. Ikaw ay lubos na minamahal ng Diyos. Nararanasan mo ang paraiso kasama ang Diyos dito at ngayon. Sinasabi niya sa iyo, ngayon, manahan ka sa paraiso kasama ko. Ang pananatili sa paraiso kasama ni Jesus ay nangangahulugan din ng pagiging tagapagdala ng kanyang paraiso sa iba. Ngayon, buksan ang iyong mga mata. Humayo ka at dalhin ang paraiso ni Jesus sa bawat taong makatagpo mo sa iyong paglalakbay sa buhay.